Hello mga ka-easy. So ngayon ay ating pag-aaralan naman paano ba mag-solve ng quadratic inequality. So ngayon meron tayong given x squared plus 4x minus 5 greater than 0. So dito kailangan natin ng mga steps. So I have here step 1. What you will do is to change the inequality sign to equal sign. So bakit natin kailangan gawin yon? Para mas madali natin na ma-solve yung mga unknowns. So dito isa lang yung unknown natin. So kukuhanin natin kasi yung roots, no? So kasi pagka ganyan, meaning pagka naka-inequality sign kasi minsan nahihirapan yung mga estudyante. So kaya i-change muna natin, no? So we have here x squared plus 4x minus 5 equals 0. So now we have the step 2. So for the step 2, we're going to look for the critical value. So yung critical value, medyo madali na yun para sa inyo hanapin kasi ito yung roots dun sa quadratic equations. So maraming paraan na pwede nating makuha yung critical value. So pwede tayo mag-factoring, completing the square, or quadratic formula, or extracting the root. So dito, ang gagawin natin ay magpa-factor tayo kasi madali lang naman hanapan ng factors yung negative 5. So ang factors natin, ano ba yung mga factors ng negative 5? So obviously 5 and negative 1. So para pag inad natin yung positive 5 at saka negative 1, so magiging positive 4. So kunin na natin yung x natin. So we have x equals negative 5 and x equals positive 1. So that is true transposition. So now we move with your critical value. So your critical value now is the negative 5 and positive 1. So, ayun yung ating magiging values na critical. So, siya yung magsaset ng boundary. So, now, kailangan natin siya sa step number 3. So, sa step number 3, kailangan nating i-graph. So, gamit tayo ng number line. Okay? So, dito, bakit ba tayo kailangan mag-graph? Para malaman natin kung hanggang saan ba ang possible values natin for x para maging true yung ating inequality equation. Inequality, no, yung quadratic inequality natin. So yan medyo nabura, ayan. So magdo-drawing muna tayo ng number line. So yan, may number line na tayo. So set nyo muna. So lagyan natin ng arrowheads, no, yung dulo-dulo. So you have here 0, negative 1, positive 1, 2, 3, and so on. So, sa kabila din, meron tayo negative 1, negative 2, negative 3, negative 4. So, yan. So, dapat yan may mga arrowheads, no, to indicate na infinite yung ating value. So, medyo hindi natin nalagyan. So, i-recall muna natin ano ba yung ginagamit natin for inequality, no, for graphing. Pag greater than at saka less than, ang ginagamit natin to plot is open circle. So meaning hindi siya kasama sa value. And then for greater than or equal to or less than or equal to, ang ginagamit naman natin ay shaded circle para ma-indicate na yung number kung saan naka-plot yung point ay kasama siya sa value. So ngayon, balik tayo dito sa ating given. So ang ating given ay greater than. So ibig sabihin ng gagamitin natin ay open circle. So yung critical value natin, ipa-plot natin. So negative 5 and positive 1. So hindi sila kasama sa value. So yan yung magiging boundary natin. So dito ang ginagawa namin ay naglalagay ako ng tatlong regions pag ganyan. Para i-indicate natin ano ba yung part of our solution. So meron tayong region 1, region 2, and region 3. Minsan dalawa lang yung region natin, lalo na pag perfect square trinomial yung given. So ayan, so pipili tayo ng mga numbers doon sa bawat region. So kayo, bahala kayo kung anong gusto nyo. So ang pinili ko ay negative 6 sa region 1, 0, and positive 2 sa region 3. So ngayon, itetest natin yung mga numbers na pinili ninyo. So ang gagamitin natin ay yung original na inequality. So meron tayong tatlong region. So dito muna tayo sa test natin muna yung region 1. So, yung x natin ay negative 6. So, x squared plus 4x minus 5 greater than 0. So, papalitan natin yung x ng negative 6. So, pagka sinubstitute natin yon, magiging negative 6 squared
plus 4 times negative 6 minus 5 greater than 0. So, simplify nyo lang. So, ang mangyayari dyan, 36 minus 24 minus 5. So, that is equal to 7. No? So, 7 greater than 0 kasi 12 minus 5. Okay, so, titingnan nyo muna kung true or false ba yun. So, is 7 greater than 0? Correct. So, kaya true. So, now, kung true siya, i-shade nyo yung region. So, yun yung purpose natin. Ba't ba natin hinati siya? Yun. So, sinade ko na. So, ibig sabihin lahat ng values na nasa region 1, kapag sinubstitute natin sa original equation, true ang sagot. No? Except doon sa negative 5. So, now we proceed with region 2. So, sa region 2 naman, ang x na kinuha natin ay 0 para mas madali. Kasi pwede mong takpan lang yung x squared at saka yung 4x. So, pag sinubstitute natin yung x doon, yung 0 sa x, so magiging negative 5 lang yan. So, madali lang actually pag 0 kasi. Okay? So, ang magiging sagot natin, negative 5 greater than 0, which is obviously hindi siya true. So, ibig sabihin, hindi natin siya i-shade kasi hindi siya kasama sa mga values. No, pagka false, hindi natin siya i-shade yung region. So, yun, punta tayo sa region 3. So, sa region 3, ang pinili ko yung 2 kasi mas maliit na number, mas madaling i-compute. So, kaya yan, no? So, we have 2 squared plus 4 times 2 minus 5 greater than 0. So, 4 plus 8 minus 5 equal, greater than 0. So, 12 minus 7, minus 5 rather, greater than 0. So, 7 greater than 0. So, again, that is true. So, meaning, isa-shade natin yung region 3. No? So, sa region 3, ibig sabihin, lahat ng values natin sa region 3, pag sinubstitute natin sa original inequality natin, true yung magiging sagot. So, ngayon, pagka ganyan, pwede na kayong mag-proceed sa susunod nyo na step. No? So, step number 5 is to write your final answer. So, dito kailangan natin ng set notation, no? O kaya interval kung kaya. Pero, minsan, syempre, pagka sa higher math na kasi, gumagamit na tayo ng iba't iba pang mga way paano ba natin i-present yung solution. Pero, pwede yung ganito lang. X, di ba? Meron tayo dito sa region 1. So, sabi natin dyan, dapat less than negative 5. So, ibig sabihin ng less than negative 5, ayan si negative 6, negative 7, negative 8. So, dun naman tayo sa region 3. So, sabi natin dyan, greater than 1. Kasi mas mataas dapat sa 1. Pero hindi kasama si positive 1. Or, pwede natin siyang isulat ng ganito. No? X less than negative 5 or x greater than 1. So, pwedeng ganyan yung sulat mo or pwedeng ganito din yung pagsusulat. X such that the value of x is less than negative 5 union to the value of x greater than 1. So, ganun yung pwede mong pagsusulat ng final solution. So, pwedeng x less than negative 5 or x greater than 1 or pwede naman yung union ng dalawa. Okay? So, ayan. So, x such that x less than negative 5, union x greater than 5. Sana makatulong ito sa inyong exam.